Meron pang isang biktima na nakausap ko mismo sa telepono. Iba pang araw din yun. So meron pang isang biktima pa na magpa-file pa ng complaint dito sa Napolcom. Dinamnan naman ng droga yung biktima nun. Yung asawa niya tinamnan ng droga, pinasok sa loob ng bahay. Nakakulong ngayon at balak niyang magsampa rin ng reklamo dito sa Napolcom. Maling ugali, yung mga pagnanakaw, yung pagiging abusado ng ilang kapulisan natin, sila isasampulan natin ng malupit. So sir, sa Makati lang po sila nang-hold up or may sa Manila din po? Sa Pasay po ako. Taga Pasay ako. Opo. Ma'am, sinabi niyo po kanina na pag hindi ka mag-send ng 50,000 ay ikukulong ka Ikukulong po. po daw Sa anong ako. kaso po, ma'am? Hindi ko po alam sa kanila. Pero inaresto ka na po ba nila nung time na yon? Nakakulong ka na po ba? Hindi pa naman. Hindi po. Nasa labas lang po ako ng barangay. Okay po. Sir, last na lang po, nakausap niyo na po ba yung 6 na pulis? Aminado na po ba sila sa accusations or may mga depensa pa po sila? Hindi ko pa nakakausap. May oras po ng pagpunta nila sa Napolcom. Ang oras po na to ay ang pagpunta ng mga complainant dito sa Napolcom. Sila po ngayon yata ini-inquest kang inuumaga. I'm assuming sila ay nakakulong ngayon. Tama ba? So clarify lang po, hindi lang po sa Manila nangyari yung or sa Makati nangyari yung pang-hold up, pero yung mga pulis po ay taga-MPD, tama po. Tama po. Mukha pong strike anywhere sila. May Pasay may Makati. Pero apparently itong, saan ba to? Sir, may kinakwento ka kanina Noon mo pa nakikita yung mga to, tama ba? Lagi pa sila pupunta dun. Kaya kilala na namin sila Ang mga tao nga doon, pag dumarating sila, nagsisigawan. Andito na naman sa kanila, takbuhan na kagad yan sa loob. Tago. Kasi takot sila mahawakan. Kaya kung anong naman ng bulsa nila talaga, totoo yan. Kasi cellphone, kinukuha nila at saka hindi binabalik. Pag alis nila, takay-takay nila yung dalan na kukuha nila. Hindi nila sinasauli. Minsan, pupunta sila doon, nakakadala sila ng 4-6 na cellphone. Pira. Nagiging gusto nila talaga yun. Pabalik-balik sila sa lugar namin. Kaya sila pabalik-balik doon dahil nung first time na punta doon, nakuha silang tao. Kaya tubos daw nila ng 70,000. Kaya namimiyasa sila na pumunta doon. Baka makatamba na naman sila. Yung pong isang biktima na bago sa Lunes darating, sa Maynila po siya biniktima. Malate, Manila. So strike anywhere po talaga yung grupong ito. Kapag po nang hold up sila, lagi po ba silang 6 na pulis lang or mas marami pa po doon or Hindi ko po kaya sagutin ngayon. Minsan 4 lang pupunta doon. Minsan 6. Pero kadalasan 6. Minsan bigla lang susulpot, 4 na tao sila. Dilidirsi yan sa loob. Papasok doon sa compound namin. Kasi ang compound namin, nakabukas lang ang gate. Tapos ngayon, kung sino mabutan nila doon, sisitahin nila. Minsan, dinadala nilang tao, pinupusasan. Tapos, nag-uusap-usap kami na, wala yun, sigurado, papakawalan. Totoo nga, maya-maya ang tao na nandito na. Tapos tinatanong namin, anong ginawa sa inyo? Wala. Inaano lang kami, inaanohan ng pera, nakipag-negosasyon. Kung mayroon na mga kamag-anak na magtutubos. Meron naman yung nila. thank you po. Pulis natin na imbisigahan ninyo ang background na NBI to CIDG kung may masamang record na gawa nila? Ngayon pa lang po namin ginagawa. Of course, ginawa na ko siguro ng ibang law enforcement agencies ang kanilang trabaho. We will coordinate with them kung naman po ang nakalap na nila. Meron nga po nagsabi sa akin kanina lang on the way here na meron pong isa involved din daw sa kidnapping ba yun? Nanakawan ng 14 million pesos ang bahay ng isang private contractor sa Pampanga. Ang akyat bahay, mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid Exclusive. Sa kuha ng CCTV sa garaheng ito ng isang bahay sa Porac, Pampanga, alas 8 ng gabi noong November 25, dumating ang 2 lalaking naka-jacket, sombrero at guantes. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang papasok sila sa bahay na pagmamay-ari ng isang engineer at private contractor. Kalahating oras lang matapos niyan, nakauwi na sa bahay ang kontraktor. Doon na niya na-discovering na nakawan siya. Aabot sa 14 million pesos ang natangay sa bahay ng kontraktor.
Agad niya itong inireport sa mga otoridad. Mabilis namang rumisponde ang mga pulis sa lugar. Pagdating nila sa bahay ng biktima, may napansin silang isang lalaking nakamotor na kahina-hinala ang kilos. Sinita at hinabol ng mga pulis ang rider na napag-alamang isa ring pulis. Allegedly, meron sinusurveillance doon sa